Ang topic natin ngayon ay ang The Philippine-American War 1899-1902. So the Philippine-American War, also known as the Philippine Insurrection, was a conflict that took place between 1899 and 1902. Here's a brief report on the key aspects of this historical event titled the Philippine-American War 1899 and 1902. So, ang digmaang Pilipino-Amerikano na naganap mula noong taong 1899 hanggang 1902 ay isang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Nagsimula ito matapos ang pagtatag ng Republika ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 na nangyari matapos ang digmaang Pilipino-Espanyol. Bumaba ang mga alitan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano nang agad na maokupa ng mga Amerikano ang Maynila noong August 13, 1898 at lukmok si Emilio Aguinaldo sa kanyang text na sa digmaan. Gayunpaman noong February 4, 1899 naglabasan na sa magkabilang panig ang mga bala. Nagsimula ang digmaan ito at natapos noong Hunyo 4, 1902 nang ipahayag ng mga Pilipinong revolusyonaryo ang kanilang kabiguan sa mga Amerikano. Yun, no? Sunod dito sa Spain ceded the Philippines to the US after the Spanish-American War of 1898. In 1999, fighting erupted between American forces and the Filipino nationalists, leading to the Philippines-American War, resulting in over 4,200 American and 20,000 Filipino deaths. So, ang Spain ceded the Philippines ay isang pagbibigay ng mga Espanyol ng kontrol ng Pilipinas sa mga Amerikano noong Abril 11, 1899. Pagkatapos ng pagkapanalo ng Amerika sa digmaan sa Espanya, sa ilalim ng kausunduan na ito, inilipat ng Espanya sa Amerika ang kanilang mga karapatan sa Pilipinas. Nandito ang Goa at Puerto Rico. Ito ang naging simula ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas na nagtagal ng mahigit na 45 na taon. So yun. No? Sunod, Battle of Manila Bay. The U.S. annexation of the Philippines was a continuous decision, with its supporters citing commercial opportunities, Filipino self-rule and fear of potential foreign power position, strong moral concerns, fearing non-white Filipinos involvement in American government, and those early opposing President McKinley's policies. So, ang Battle of Manila Bay ay nangyari noong ika-1 ng Mayo sa taong 1898 sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Pinangunahan ito ni Admiral George Dewey ng US Navy laban sa ikatlong hukbong pagdigma ng Espanya sa Maynila. Sa kalaunan, natalo ng Estados Unidos ang Espanya at naging unang naghari sa Pilipinas hanggang sa paglipat sa panungkulan ng mga Punis noong panahon ng digmaang pandaigdig. So, dito sunod. After the Spanish-American War, Filipino revolutionaries established the Philippine Republic on Luzon Island. However, U.S. colonial extent led to process in 1899 referred to as an insurrection by Americans who claimed Filipinos were fighting against foreign invaders. So, after the Spanish-American War ay isang panahon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa panahon ng lumaban ang mga Pilipino kontra sa mga Amerikano upang magkaroon ng kanilang kalayaan. Tinaguri ang Filipino Revolutionaries ang mga leader ng sundalo ng
ng revolusyonaryong pwersa na sumalungat sa mga Amerikano sa loob ng maraming taon. Matapos ang pagbagsak ng mga Kastila sa Pilipinas, kinabibilangan ng mga ito ang mga pangunahing pangalan tulad ng nina Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio at Antonio Villa na nagsimula na magbago para sa pagkakaisa, kalayaan at kasarian ng Pilipinas laban sa mga banyang pananakop. So, sunod, Emilio Aguinaldo, the Philippine-American War had to. This is the first dominated by Aguinaldo's conventional war tactics and the second marked by Filipinos transitioning to guerrilla warfare. The conflict ended in 1902 with President Theodore Roosevelt declaring amnesty, but the minors' risings continued. So, naging instrumento si Emilio Aguinaldo sa pamumuno ng revolusyonaryong Pilipino laban sa mga kolonyalistang Espanyol na itinatag ng unang Republika ng Pilipinas at naging unang pangulo nito sa kabila ng pagiging kolonisado ng mga Amerikano sa kalaunan. Si Aguinaldo ay nagpatuloy sa paglilingkod sa pamahalaan at kalaunan ay napili bilang pangulo ng ikalawang Republika ng Pilipinas. Namatay siya noong 1964. Susunod, ito, President Theodore Roosevelt. The war was brutal with U.S. force burning villages, Filipino fighters for foreign soldiers, and many civilians dying due to fighting cholera, malaria, and food shortage, no? So, ang Estados Unidos ay nagkaroon ng pakikilahok sa militar sa Pilipinas noong digmaang Pilipino-Amerikano mula 1899-1902. Tinalo ng militar ng US ang mga persang Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo na mantong sa kolonisasyon ng US sa Pilipinas. Nagpanatili ng US ang kontrol ng Pilipinas hanggang sa pagkakaloob ng kalayaan noong 1946. Si President Theodore Roosevelt. Tumulong si Theodore Roosevelt na protektahan ang kalikasan sa pamamagitan ng paglikha ng mga parke at mga kulungan ng wildlife, mga kontrol ng korporasyon upang protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa at paglahi ng ekonomiya. Pinalakas ng mga patakaran sa kalakalan upang mapahusay ang ekonomiya ng bansa ng tatrabaho upang matugunan ang mga isyu ng kalayaan at karapatan pantao at nagtatag ng isang bagong anyo ng digmaan diplomasyon na nakatuon sa paglutas ng mga krisis sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon. Susunod, U.S. colonial government in the Philippines. Ang kolonyal na nagpapahalay ng US ay tumutukoy sa panahon kung saan ang Estados Unidos ay may deklaratang kontrol at sa mga teritoryo sa labas ng mainland US kabilang ang Puerto Rico at Pilipinas. Sa pamanahong ito, tinatag ng gobyerno ng US ang mga kolonyal na administrasyon upang mapahalagahan ang mga teritoryong ito. Patupad ng mga patakarang naglalayong gawing Amerikano at gawing moderno ang mga teritoryong ito. Ang panahon ay tumagal mula sa huling bahagi ng ika-19 ng siglo hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo ng marami sa mga teritoryong ito ay pinagkalooban ng higit na otonomiya o kalayaan.
na ang gobyerno ng US ay nag-recruit ng mga tauhan upang mapanatili ang kanilang kontrol sa mga nasakop na teritoryo. Hinikayat din nila ang edukasyon upang maitanim ng ang mga pagpapahalaga ng Amerikano sa mga teritoryong iyon at gumawa ng mga planong pang-ekonomiya upang mapabuti ang kabuhayan ng mga tao. So yun lang yung sa report. Okay.